Maayong adlaw kini tanan ani aswita kini ang inyong kakantuang nga programa sa TV Apollo.argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International. Kini ninyong ubos nga lagad igsusupagtong Katoliko sa RJ Seno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So karon na atay tagaan og gamay nga reaksyon o sa kini ka video nga send sa tua aron na kuno sa ingon pa nila nga nagtudlo do kuno mga butang nga makita nato nga implied nga syempre giatake ang atong pagtuong Katolika, especially or particularly sa atong pagtuo may tungod sa mahal nga Birheng Maria. Ano man kinaaman tay dogma sa pagtuo kanang giingon nga Immaculada Concepcion. Ang mahal nga Birheng Maria gipanamkon nga walay buling sa sala. And at the same time, napod tayo pagtulunan or dogma sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, opisyal, kanang giingon nga the dogma of the motherhood of God. So, kining presentation sa usa ka gitawag og pastoy is yun, usa kini ka pamaagi implied giatake ang maong gitawag og mga dogma sa Santa Iglesia Katolika. So ato kining paminawon unya ato ang tagaan og gagginagmay nga tawag ini nga reaksyon. Okay? Sige atong paminawon. Kristo si Maria ang iyang inahan? Yes. Yes, tama. Giluwas sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang inahan pero dili sa pamaagi sa kaluwasan nga ato ang nadawat. Nga naman tungod sa hinungdan nga ang kaluwasan nga nadawat sa mahal nga Birheng Maria usa ka kaluwasan nga diin ki-prevent siya na dili siya mataptan ni ining maong gitawag og sala. Nganong gi-prevent man siya tungod sa hinungdan nga katuyuan ug plano sa Ginoong Dios nga kining maong bayhana mamahimong inahan sa Dios nga mahimong tao. So ang buti pasabot, wala pa nahimong taong mahal na birhen, ang iyang kadag gibutangan og grasya sa Ginoong Dios aron dili mataptan ni ining maong gitawag og sala. So ang nadawat na kaluwasan sa mahal na birhen is gitawag siya preventive salvation, dili restorative salvation. Okay, go ahead na to ni. Mga igsoon, kung basahon nimo ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 o 47, Maria nagdahig sa Ginoo ug naingon siya, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." Okay. So din sumala pa gikutlo niya ang San Lucas kapitulo 1 bersikulo 47 nga niingon ang mahal na birhen nga ang Dios nga akong manluluwas. So ubot pasabot wala pa namatay ang ato ang Ginoong Jesucristo, giluwas ta siyang daan. So buti pasabot ang nadawat na kaluwasan sa mahal na birhen dili sama sa ginahunaan ning maong gitawag og pastuya nga giluwas siya pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Dili giluwas na siyang daan before pa namatay ang ato ang Ginoong Jesucristo. In what way kay giluwas ang mahal na birhen katong ingon ako ganina, preventive salvation. Buot ipasabot gi-prevent siyang daan, gitagaan siya grasya, gi-infused ang grasya sa iyang kalag aron dili siya mataptan ni ining maong gitawag og sala. So mo lang tama ang gingon sa mahal na birhen nga ang Dios nga akong manluluwas kay ang Dios man ang nagbutang siya grasya aron dili siya mataptan ni ining maong gitawag og sala. Ato pang tawag anang ipadayon isumpay na to ni. Ang akong kalag gahimaya sa Ginoo ug ang akong espiritu gakalipay diha sa Ginoo nga akong manluluwas. Sa iyang pagdahig sa Ginoo niingon siya, Ginoo nga akong manluluwas. Sakto tungod kay ang Ginoong Dios man maoy nag-infused sa iya og grasya aron dili siya mataptan og sala ug dili siya mailalom ni ining maong gitawag og sala. Munang tama gyud nga ang Dios gyud ang iyang manluluwas. So buti pasabot ang kaluwasan nga nadawat niya dili restorative salvation kung dili usa ka gitawag og preventive salvation. So therefore walay sala ang mahal na birhen. Meaning ang Ginoo nagluwas kang Maria. Yes, sakto, preventively. So, abot pasabot gi-prevent siyang daan para dili siya mataptan og sala. Dili nang pareha sa inyong hunahuna nga nakasala siyang daan before siya gitawag ining giluwas. Wrong. Si Jesus nagluwas kang Maria. Yes, by way of prevention and not restoration. Ang man giluwas ni Jesus si Maria gikan. Giluwas ang mahal na Birheng Maria, gi-prevent sa gitawag og kasalanan, dili siya mataptan og sala ngano man tungod kay diha man mokuha og unod og dugo ang tinugdan sa grasya nga mao si Kristo aron makabaton ang tanang tawo og grasya og makasulod sa gingharian sa langit. So dili pwede nga ang kuhaan niya unod og dugo
kining tinubdan sa grasya nga ang gikuhaan niyang unod ug dugo walay grasya or nailalom sa sala. So never gyud na mahitabo ngano man kung isulti nato nga ang mahal na Birheng Maria makasasala, insulto na ngadto kang Kristo. Buot ba diyang ipasabot ang Kristo gikan sa taong magkasasala? Mga igsoon sa iyahang mga sala. O yatira, kinsa nag-ingon pod ninyo nga naisala ang mahal na Birheng Maria? Huna-huna lang na sa gitawag og mga pastoy. Walay sala ang mahal na Birheng Maria tungod sa hinungdan nga gi-infused kaniya ang grasya sa Dios. Unsa man diin ning sin pastoy? Ang sin, it is an absence of grace. Pagka walay grasya, si Kristo walay sala, gawas nga siya Dios, tungod kay siya ang kahupngan, siya ang tinubdan ni ining moong grasya. Unya kining moong grasya iyang gipaambit ngadto sa iyang mama nga same kaniya puno sa gitawag og grasya. Mao nang gitawag og walay sala. Kanang una-una nimo pastoy wala na sa gitawag og balaang kasulatan. Si Jesus nagluwas kang Maria gikan sa iyahang mga sala. Kisa pinag-ingon ni mga nakasala ang mahal na Birheng Maria. So abuti pasabot di ay kanang Kristo nga imong gituohan, di na mo Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kristo di ay na nga nagikan sa taong makasasala. Unya, ang pangutana, kanang tawag ining makakuha batag limpyo gikan sa gitawag og hugaw ay dili. Sa Job chapter 14 verse 4, walay limpyo nga makuha gikan ni anang moong gitawag og hugaw. So kung inyong ipamugos nga ang mahal na Birheng Maria na ay sala og ilalom sa gitawag og sala, so therefore kanang Kristo nga inyong gituuhan makasasala di ay na or hugaw pasta ng hugaw. So dili na siya gitawag og manluluwas. Diyos ko siya, di ba? Dili siyempre, di ba? Kung ato ang basahon ang balang kasulatan, Kaalam kapitulo 1 bersikulo 4, ang Diyos dili mo puyo sa mga taong mahugaw o olipon sa sala. Yun. Yan puyo ang Ginoong Jesucristo mahal na Birhen. Dito ni kuwag unod og dugo. So ang buti pasabot ang mahal na Birheng Maria walay sala. O gipamatud-an na sa anghel San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 nga ang mahal na Birhen puno sa gitawag og grasya, buot ipasabot wala sa gitawag og sala. Ano man kay si Maria naa man sad siya ay sala. Kisa nag-ingon nimo, invento na sa mga pangunahon na sa mga pastoy, and at the same time insulto na kang Kristo, di makag ang iyang mama ino ninyo nga naay sala. Dili pwede, dili siya mahimong tinuod na gitawag og manluluwas kung dili niya kayang i-prevent ang iyang mama ni nga mataptan ni anang maong gitawag og sala, di ba? Again Job chapter 14 verse 4, ang tao wala tay makuha nga limpyo gikan sa hugaw. Unya ang Ginoo ang Dios dili mo puyo sa mga taong mahugaw. Ni puyo ang Kristo sa mahal na Birhen, so therefore dili siya hugaw. Therefore wala sa sala. Dili siya ulipon ni anang maong gitawag og sala ngano man kay ang nipuyo niya mao ang tinubdan sa grasya og makig-away ni ining maong gitawag og sala. Ingon pa gani sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, there is none righteous, no not one. Ingon pa sa Roma kapitulo 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Okay, in every general rules there is always an exemption. Kanang ingon ng all nawad-an sa himaya sa Dios, nakasala ang tanan, na exempted ana. Ang exempted ana pinaka number 1 ang ato ang Ginoong Jesucristo. Ano exempted man siya kay before pa siya nahimong tao na ay grasya sa iyahang gitawag og kalag. Ikaduha, ang mahal na Birhen before pa nahimong tao gibutangan sa Dios og grasya ang kalag aron dili mataptan ni ining maong gitawag og kasalanan. So tama ang Roma 3:23 ug Roma 3:10 para nato na. Pero ang mahal na Birheng Maria bisag ordinaryo siyang gitawag og tao, pero ang iyang pagkamao gipili sa Dios siya aron mamahimong inahan sa gitawag og sa Dios. So ordinaryo sa atong mga mata apan sa mata sa Dios ray na sa langit ug sa yuta. Mo nang ayaw ninyong ingnog makasasala ang mahal na Birhen. Tanan nakasala ug nagkabsan sa himaya sa Dios. Ang tanang tao. So si Maria, again in every general rules there is always an exemption kay ang Biblia gani mismo pud niingon nga ingon ang Dios nga palunupan ko ang tibuok kalibutan ug mamatay ang tanang tao. Namatay ba si Noah? Namatay ba iyang pamilya? Namatay ba ang tawagan ng asawa sa iyang mga anak? Wala. Nagpabilin bisan paggigamitan og pulong tanan sa balaang kasulatan. Okay? tao man nagkasala usab siya. No moingon kita nga si Kristo Jesus tao na lugar pud siya sala kay ang tanan tao nagkasala man. Now si Kristo Jesus lahi man siya. Ngano man tao siya pero Dios man usab siya. Unsa may rason nga nang tawag ini ang Ginoong Jesucristo nga wala di man gud siya mataptan og sala.
gawas nga sa gitawag og siya Dios. Ngano man tungod sa hinungdan nga ang iyang pagka-Dios mo'y naghupot. Siya mismo nga Dios ha, mo'y naghupot ni ining maong gitawag og grasya. Manang di ko siya mataptan og sala, St. John chapter 1 verse 14, puno man siya sa grasya. Manang di gyud mataptag sala, kay naa man ang grasya niya. Yang mahal nga birin, kumusta man? Sumala pa San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 28, kay karitomini, buti pasabot puno sa grasya, same kang Kristo. So buti pasabot, walay sala ang mahal nga Birheng Maria. Di ba? Tao siya pero Dios usab siya nga balaan nga Kana bang tawag anang kahalang doon sa Ginoong Dios kang iyahang pagkamao di ba niya kaya ipaambit nga to siyang mama. Remember nga ang tawag ining pagkasala sa tao ni ining maong kalibutan dinuyugan sa usa ka babae. So dapat ang pagluwas pud sa tao ni ining maong gitawag og kalibutan dapat dinuyugan sa babae. Og dili pwede nga kanang bayhan na ilalom sa sala ngano man insulto na sa Dios. Kaya ino nimo ang mahal na birhen na isala. Insulto na sa Dios. Ngano man kay mismo ang iyang mama di sa kabalo mo mutangtang o tawag ining mo preserve siyang mama padung sa kasalanan. Ay kaduha, wala sinaong ikaatubang sa yawa, magigugno siya ano man, nagikan siya sa usa ka babaeng naisala. Dili pwede. holy, holy, holy. Mo Naaraman din na ang Ginoong Dios, holy, holy, holy. Siya ang tawag ng tinubdan sa pagkahuli, di ba niya kayang ipaambit ngadto siyang inahan? Mabitaw nga ang tawag nato Santa Maria. Mabitaw nga ang anghel mihapa sa atubangan sa mahal nga birhen tungod kay kanang bayhan na balaan. Gipaambitan sa Ginoong Dios sa iyahan gitawag og pagkabalaan. Mihapa bitong anghel sa atubangan niya ang term pagigamit ave og kana nga word ginagamit lang na para ni abtong mga tao nga na ay royal position. Yan. nga si Kristo Jesus wala siya isala tungod kay balaan kayo siya. Ang mahal nga birhen di mahitabo nga tawag anang di siya makaambit sa kabalaan sa iyang gitawag og anak. Dili ba ang sumala sa gitawag balaan kasulatan ang Dios mo paambit sa iyang kabalaan ngadto sa mga tawo nga mudawat niya. Nan remember ang Ginoong Dios mo ay pinakaunang gidawat sa mahal nga birhen before pa siya nahimong tao. Mabitaw ang tawag sa anghel full of grace. Wag giingon nga napun-an kas grasya. Wala eh. Ngano man tungod napunan si grasya nang nakuhaan, napunan sala, pagkahuman gibalik ka na pug grasya dili. Ang mahal nga birhen full of grace, walay kahigayunan nga nakasulod ang sala sa kalag sa mahal nga birhen or bisan pa nakabuhat sa kasalanan. Ano man tungod kay kung nakabuhat sa kasalanan insulto na ngadto siyang anak. Dili kaya siyang anak nga himuon og tawag ining sinless ang iyang mama, stainless ang iyang mama. So insulto na ang Kristo, bugal-bugal na sa Ginoo ng imong gihimo pastoy. Pero balik kita ka Maria. Si Maria usa ka buutan kaayo nga babae. Yang gidayeg pag-ayo ang Ginoo. Mura bagtawag anang gihimo niya bang ang mahal na Birheng Maria magpantay na nato, di ba? Di ba ka mo mauwaw ana no? Di ba kini mo mga pastuya ba? Ang tawag anang pasensya na gyud kayo sa term nga gamito na anang di mauwaw ba? Di ba gihimo lang nila nga ang mahal na Birheng Maria pantay nato. Di mo mauwaw ana. Di man kasabalang kasulatan gipili siya sa babaeng tanan. Kasi nagpili niya, pastoy, dili oy. Ang Dios mo nagpili niya. Kay ang Dios man maoy gitawag og nagpili niya unsa daay siya. Unsa may tawag ining title nga gihatag sa anghel dito niya, Ave. Ang word nga Ave again ginagamit na ilabi sa Latin language, ginagamit na para ni abtong mga tao nga naay royal position. Diba? Ang mga emperador sa una basta muagi, Ave. Ave, magsinggit ng tawag ang mga tawag ave. Nga naman tungod sa hinungdan, kanang maong ila ang giabibahan na ay royal position. Ang mahal na Birheng Maria, anghel mismo sa langit niingon ave. Kinsa man di ang na royal position sa langit? Kinsa di ang na royal position sa langit? Ang Diyos lang. Pero nganong gitawag man ang mahal na Birheng Maria ave? Subot ipasabot na siya royal position bisag dili sa Diyos. Nga naman tungod kay siya, inahan sa Dios nga nahimong tao. Diba? Himuon nimo nga makasasala. Himuon nimo nga naisala. Ayun yung tao, iparihang mahal na Birheng ninyo nga naman ispusa sa bala ang espiritu pagka man ino ninyo nga naisala. Bugal-bugal na sa Dios, blasphemy na. Bugal-bugal sa Dios ang inyong tawag ining gihimo. Nga naman, Biblia na ganit mismo niingon. Full of grace himuon ninyong naisala. Again, unsa man nang sala di ay sin it is an absence of grace. Pagka walay grasya,
So, ang Birhen Maria naaman siya gitawag grasya, full of grace man siya. So, therefore, wala siya gitawag og grasya. Wala siya gitawag og sala kay naaman siya grasya. Nganuman kay giluwas siya sa Ginoo. Tama lagi, wala tayong problema na giluwas si Ginoo preventively, dili restoratively. Kita, kami nga mga Katoliko, giluwas mi restoratively, dili preventively. Giluwas mi by restoration and not prevention. Ang mahal nga Birheng Maria, giluwas sa Dios by way of prevention, dili siya by way of restoration. Ngano man kay kana nga panahon wa pa man namatay ang Kristo. Ang anong nimo mo siya nga ang Dios nga akong manluluwas nga pa may namatay ang Kristo anang panahon na. Di ba ang kaluwasan nato kita nga mga ordinaryong gitawag og tao, ang atong kaluwasan nagsalig kita sa kamatayon sa ato ang Ginoong Jesucristo. Pero ngano ni sukti mahal birin ang Dios nga akong manluluwas ngano man kay before pa ang kamatayon ni Kristo na anagipahamtang nga kaluwasan ang Dios dito niya og walay lain gawas niya lang. Yun. Dayig kayo niya ang Ginoo tungod gitagaan siya og chance nga maggamit sa Ginoo para ipakataw ang manluluwas. Nagtuo siguro ni nga kining mo ang gitawag og mga tawhana ba nga ang mahal nga Birhen Maria murag dulaan lang ba nga gigamit lang sa Ginoo okay para ipakataw ang manluluwas. Dili ba ingon ana pastoy, remember nga ang nahimong tao hari is mga hari, Ginuos mga Ginoo. Unya pagkahimo pagud niyang tao dili pagud kay ihalang tawag anang murag i-control ang iyang pagkatao, dili siya mismo nahimong tao. Nipuyo sa usa ka binuhat. Nipuyo sa usa ka tawo nga iyang gipili nga mauni ang tawag ining bayhana mo oy magbitbit sa akong gitawag og anak kunya di siya kabulong hinlo ana. Di siya kabulong hinlo ana. Again walay naong ang mahal nga Birhen og si Kristo pagpakigbatok sa yawa kun ang mahal na Birhen na isa. Di ba ang Genesis chapter 3 verse 15 klaro man ang nakasulat sa balang kasulatan. Klaro magkaina nga maghihimong man nagkaaway ang bitin ug ang babae. Makahimo bang manag-away ang bitin ug babae kung kanang bayhana ilalom sa tawag ining kagahom sa bitin? Makahimo bag tawag ining pag-away or pagpakigbugno ang kaliwat ni anang maong bitin nga babae nga mao si Ginoong Jesucristo dipto sa gitawag og bitin? Dili oy. Dili siya makahimo nga makigbugno siya tungod kay ang iyahang tawag ining iyang mama ilalom ni anang maong bitin. Dili pwede na. Or niagis pagkailalom sa bitin. Samot. Nga maopoy magluwas kaniya gikan sa iyahang mga sala. Tanawa, di ba? Ang word ni gamit mo ora poy magluwas kaniya gikan sa iyahang gitawag og mga sala. Again, nahitabo ng kaluwasan before pa nahimo nga namatay si Kristo. So buot ipasabot ang kaluwasan nga naangkon sa mahal nga Birhen dili sama sa kaluwasan nga naangkon sa mga tao. Dili kay ang kaluwasan sa mahal nga Birhen ang naangkon na niya gitawag sa preventive salvation. Salvasyon preventiva. Gi-prevent siyang daan para di siya mataptag sala. Ngano man again, puy-an good sa Dios. Puy-an sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Mahimong inahan sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Mahimong esposa sa balaang espiritu. Himuon mong naisa. Di ba kapatiran sa Ginoo ng imong gipangunahuna pastoy mo na ay mugtuo aning mga pangunahuna ingon ani nga pangunahuna sa mga pastoy buotan na ba kaayo tan-awon pagkahuman ang gipangtudlo. Mas tawag ining kuan pa kinibang mas lapas sa rabi sa kubra. Mas lapas sa tawag ining kuan sa kubra kining kamandag sa kubra ba ana ba baka makapatay og tawag ining kalag. Mo na ayaw mo kumpiyansa mga higala megson di ko kumo kay makita na to nga buutan kay si pastoy ay angayan ng tuuhan ay dili pwede na ngano man kay again 2 Corinthians chapter 11 verse 13 kung wala ko na sayo. Ang ingon sa balang kasulatan, ang tawag ining ang demonyo magpakaanghel sa kahayag. Balit araw niya ang tanang gitawag og mga butang nga mo'y kagustuhan o kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios ka ang mahal nga Birheng Maria gi-prevent sa gitawag sala para dito himuong tao ang ihang gitawag anak niya pagkahuman himuon aning moong mga tawhan nga ang mahal na Birhen na ay sala. Ginoo ko, maimpierno gyud ang imong kalag-an pastoy apil sa mga nituo og namati nimo. So katulang una, si bisan kinsa nga wala pa nakapag-follow sa ato ang page, i-follow niyo ang mga page RJ Roland Second TV Apolya.ar comment og Kuya Apologist TV page and pwede sab mo mag-message og ayo pwede sab mo mag-send din na og Facebook stars and also atong gitawag og mga channels sa
sa itong mga channels. Sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe nyo itong mga channels. Talay Catholic, Apology International Official, RJ San Second TV, Kuya Apology TV in Barrio Kawayan, Religious Forum. And pwede sa mag-send din na super stickers, super chats, and the super thanks. And yun, sa mga Katoliko nga gustong mutabang o gustong suporta na inyong programa, pwede nyo ipadala yung tabang suporta, pinagas ng mga account numbers, sa sa mga screens ka dagdagan ng information, o pwede sa mo mag-message ato ang page kung bayar remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat. O ayun, katulang una, ang ato ang huwag nisgutan, kini yung ubos, nga lagad gusto pagtong Katoliko sa Seno, kauban sa mga kaubanan siya resita ng mga Katoliko nagkataban nagasupport ng programa, kini yung ubos, nga lagad gusto sa pagtuo sa Seno, di para rin manamit ka rin yung maingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw. Tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey. Maayong adlaw kayo tanan ani na subita kini ang inyong ato ang programa sa TV Apolia.Argumento gipanguluhan ug gipangnahan sa Lay Catholic Apologists International. Sir RJ Seno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon na atay tagaan og reaction actually gi-message sa kuha or gipadala ni sa kuha kining maong gitawag og video kay lagi ko no video reaction daw ni sa ato adong reaction dito sa gitawag og katong reaksyon nato kang Pastoy Bacalares nya samtang nagtan-aw ko sa reaksyon aning maong tagitaw og tawhana nagkatawa ko nganuman kay patig yung laina nila sa kuha pag mayong og pastoy normal man gyud na nga mayong og pastoy nganuman tungod kay di man tinuod nga pastor kay ang tinuod nga mga pastor sumala sa balaang kasulatan mga pari man. Oh, nya kanang inyo kay dili man na mga pari ng inyo so pastoy akong tawag kay but man na dili man na tinuod. Oh, so mo na nga kung nalain mo ay wala problema. Bahalag tawag ka ng malain mo basta mosulti kog tawag ng tinuod. So karon, so ang gireaksyon na niya kay lagi ko no suportado ko no sa iyang tawag ini nga ang iyang argumento suportado ko no sa pagkabutbuton ni tawag ini nga Mr. Bacalares nga naman tungod kay iyahang tawag nga gidepinsaan katong gihimo ni Pastoy Bacalares sa pagputol sa gitawag og punto ba kumbaga sa maong librong gikutlo nila nga librong gitawag og Katoliko. So buti pasabot kung ato ang tan-awon kung ato ang aninawon og sakto nagbasa sila o nagkutlo sila librong Katoliko daw kuno sumala pa nila nya pagkahuman gisabot-sabot lang sinabadista. Nya mingon din sila nga kanang inyong libro dapig na mo mga sabadista. Katawa lang ta. Kini portion lang niya kay actually baseless and pointless ang tawag ining argument nga gi-present. So dili lang kumukuha sa tipik lang nganuman kay gusto nako ba nga tudluan ni nganuman kay ini mo mga tawhan na manggod kanang lisod mo kay magpamao-mao ta ba nya pagkahuman di bito takasarang sa dagan sa gitog argumento niya kung ipugos ninyo nga ingon anang inyong tawag ang presentation gihimo ninyong katawanan ang inyong kaugalingon. Okay sige ato aning kuan ato aning tagaan og tawag ining reaksyon kining iyang mga puntog iyang gihatag nga mga argumento. Okay. Before ni ini higala igsod na dahil kining isyo kining gikagubtang sige jud nilang tag sa kuha. Kining libro ra pod sa Katoliko nga ilaha jong gipasundayag nga giputol kuno ni Pastor Chris Bacalares. Ngano wala di ay giputol nga kung tinuod nga wala ninyo putla ang maong gitawag og sentence nga gikot ni Pastoy Bacalares ang nabutang din naapay kasunod nga conjunction end coordinating conjunction end nga nang nabutang din sa maong gitawag og phrase nga nag-connect sa duha ka phrase nga same ang iyang value or equal ang iyang gitawag og value or equal ang iyang gitawag og point ba kung baga. So, manong may tagiputol, nga naman kay wala may period na butang dito nga ang pasabot na end of the sentence na kumbaga. So, manong may giputol o gingon nato nga tawag ini giputol, nga naman tungod kay gusto lang ninyong ipakita nga kini among ang tawag ang argumento kay nito man magkagsabat ang early Christian. So diha lang kutob dili. So kay wala may period na butang, so wa man tiwasa. So ang pagsabot nato ana is giputol.
Nganong giputol man? Manang dili man i-continue gitawag og pagbasa, ngano man kay mapangka man mo. Mabuko man mo sa inyohang gitawag og mga butbut. Sige, continue na to. Pero kung imong lantawon, ang punto diha, mismo ang inyong libro higala, wala ning laban ninyo. Iya tira, amo ano ang libro, wa nilaban noon na mo? Sure ka? Sure ka nga ang amo ang libro, wala nilaban na mo? Sure ka? Sige daw, ito daw, continue ito ni iyang butbut. Kay atong basahon gali ni, atong basahon. Paluna na sige daw. gamay. Sige daw. Sabi ni mga tauhan ka, perting luuyag yun. Oh, atong basahon. Sige, ato ang tawag ining padakon ni iyahang kuan. Padakon nato ni iyahang tawag ining unsa na kining iyahang video. Sige, diri lang siguro nato ikuan. Okay, padakon Higala tani. igsoon. Early Christian probably observed the Sabbath Saturday. O, di ba? Diha pa lang daan, kung diha sila muhunong, ang ilahang presentation, gibutangan nila og tawag ining period. Gibutangan nila period. Which is, sa tawag ining original nga nabutang sa tawag ining nga dokumento, ang original nga nabutang sa dokumento is walay period. Dili ka pwedeng tawag ining muhunong sa maong nga gitawag og dokumento. Tanawa ng ilo na kanayin na kayelo. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday, and so kining conjunction nga and, kining coordinating conjunction nga and, naga-connect ni sa duha gitawag og tawag ining ka phrases nga gihatagan og pahimugat sa gitawag og writer nga same value siya based sa experience o practice sa unang gitawag og mga Kristiyanos. Walay period diha para inyong ihunong. Walay period. And at the same time, kung ato ang tawag ini tanong, ang ibabaw ana, Christians follow the command to keep holy the Sabbath on Sunday. But the Sabbath and Sunday are not the same day for everyone. So, buti pasabot ang major premise gitawag og writer kanang The Catholic Faith Handbook, naghatag siya og pahimugat nga ang mga Kristiyanos naga-observe og Sabbath sa panahon sa gitawag og Sunday. Nya kanang Sunday og Sabbath sa mga Hudyo dili siya the same day. Mo nang iyahang gipahimugatan ang duha ka gitawag og practice. Una, nya ang early Christians probably tawag ining di nga perfectly makaingon sila nga nag-observe gyud, pero probably sabi ingon nila probably observe the Sabbath on Saturday, and napay next continuation kung baga nga same ang iyang value, and gathered the Eucharist on Sunday. So buti pasabot na ay gihatag nga pahimugat ang writer nga ang unang gitawag Kristiyano kuni adto. Syempre kay balaod na sa mga Hudyo, mo nang mo connect mo musulod sila sa sinagoga, mo observe sila sa adlaw nga gitawag og Sabado, adlaw ipapahulay. Pero naa sila og galingon nila nga adlaw igsisimba mao nang Sunday Eucharist. Mo ni point sa gitawag og libro. Mo nang ayaw gitawag og putla. Ayaw putla nga man kay mahimo mong kataw-anan ana. Sige, continue. Early Christian observe the probably Pataka lang naa na gani gibasa na gani niya. Nya pagkahuman giusab ayon pataka lang yawit. Pataka lang yung yawit. Tanawar nagkabuang-buang. the Sabbath Saturday. Wala ginaba nga. Di ta magpamao-mao ba kay mahimot ang katawanan. Mahimot ang katawanan. Na nagani sa imong atubangan, pwede na gani nimong basahon, nagihimo-himo pag yung kagtawag anang imo. Gibutangan pag yung period kay diha ra mo kutob, di ba? Kaklaroan na nga nangilad. Ilad man eh. Dako kay nang tawag ining ilad eh. O ang early Christian nag-observe sa Sabbath nga Saturday. Unya ang sumpay, unsa may sumpay anabi? Tanaw na natin unsa sumpay anabi. Unsa sumpay. Pero di naman mo sa Sabbath on Saturday, and gathered for the Eucharist on Sunday. Nagtigom sila sa gitawag og Santos nga para sa Santos Eucharistia sa panahon sa adlang Domingo. So duha ang ilahang tawag anang giapilan nga celebration, pero ang question asa man dinhi ang Christian celebration. Mo bitaw kung tan-aw nimong tawag ining ibabaw ani Mr. Daig para makabalo ka ba.
Tanaw nimong ibabaw ani, the Jewish observance of the Sabbath on Saturday is derived from the story of God creating the universe in 6 days. So buot ipasabot gitagaan og pahimugat sa writer ang rason nganong mag-observe ang mga Hudiyo sa Sabbath on Saturday. So buti pasabot, kining giingon din nga early Christians probably observed the Sabbath on Saturday, referring ni sa Jewish observance nga ang una-una sa mga Hudiyo, tulo sa mga Hudiyo, nga naggikan kini sa Dios nga mipahulay, sige tawag og adlaw ikapito. So buti pasabot, kining Jewish Sabbath observance din refer ni sa Jewish observance nila or tawag ining Jewish celebration or day of worship, sige tawag og mga Hudyo. Unya kanang day of worship or taganing Saturday nga day of worship sa mga Hudyo, dili man ang Christian worship. Sa mga Hudyo man na, ang reliyon na Judaismo, dili na Seventh-day Adventist. Sige, next. Unsay pagka-connect ninyo sa early Christian nga Sunday man mo? Oy, wala ba kabalo nga ang tawag ang mga early Christians, nag-observe sila. Wala ginipait ninyo. Ngano man kay dili ninyo tawag ining tarungog basa ang inyong gikotlo. Wala nagkabalintong-balintong ng inyong gitawag og panabot. Tanawa, early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. So, buta mo kay di mo kabasa na. Or tawag anang di lang mo gusto, di lang ninyo basahon kay mga igo mo. Mo man ipunto anong di na nagtatawag ining tiwason. Okay, continue na to. Balansiha ko og tarong. Anong wala mo pud mo na balansiha og tawag ng tarong, anong inyo man nagiputol. So ang buti pasabot dili balanse ang imong presentation, diha pa lang daan sango ka na. Di ba? Oh, balansihan ninyo og tarong, ikaw pud mismo nga nagkutlo og dokumento dili balanse. Yabag. Oh, sige. Unsaon ninyo pagka-connect nga Sunday man mo? O, gibasa na ganin animo. Mo na tawag ang nagdiferensya ninyo. Ngano matanawa ra gud o. Mo nang gusto na mo ipadayon kay para mapakong mo. O tanawa ra gud o. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Mo nang connection simbahan Katolika. Mo nang connection ngano man kay same religion. Same religion sa 1st century AD, same religion. Katong mga Hudyo, nag-observe sila og tawag ng Saturday Sabbath. At the same time, naa sila day of worship, adlaw Domingo. Sunday Eucharist ang tawag, sumala pa sa maong gitawag og libro. Muna na siya, sige mo question, asa man nyo gitawag anang gikuha na naganas nyo atubangan. Di ninyo basahon, nga naman kay again, mga pakong man mo, mga manggawas man ang inyong tawag ining butbot. Sige da, continue na to. Sabat karon Sunday. Tanawa ra gud. Katawa na gud. Balik na to. Early Christians probably observe the Sabbath on Saturday. Ngano nagtawag ang nag-observe sa laki? Ang early Christian, ang first Christians, mga Hudyo, muna mag-observe yun sila. And at the same time, mamabito na ay coordinating conjunction and kay same ang value in terms of tawag ining interpretation sa tradisyon sa mga Kristiyano kaniadto sa tradisyon sa mga Hudyo, same ang iyang rank kumbaga. Musulod sila dito sa sinagoga, musimba mo tawag mo simba manudlo sa dito pagkahuman na pagka Domingo mo na ang ilang adlaw sa simba. Mo tiwasa lagi kay para matubag na inyong gitawag og pangutana. Saturday. Ay nalang gud ining kining mga tawana na naganin silang atubangan di pagitarong og sabot ba, di ba? Mo na point. Mo na bugat nga point din ha. Ngano man kay nang nabasa lang dito. Okay na mi ani nga diha lang tawag ini nga phrase, di ka matinud-anon sa imong pagkutlo. Dili ka balanse sa imong pagkutlo. Imong giilad ang mga tao nga naapa unta ipadayon nimo pagbasa pero wa nimo padayon na pagbasa. Dili pa man human ang tawag anang phrase sa word nga tawag ini nga Sabbath. Dili pa wala pa na human ang phrase didto. Kundi napay continuation man bato again ha, gigamitag coordinating conjunction and nato ang tan-awon sa definition, kung tan-awon nato na coordinating conjunctions connect two equal words, phrases or clauses. So, kining kining phrases nga ang gitawag og mga Hudyo probably observed the Sabbath on Saturday and at the same time
Mabuto na ay conjunction end. And at the same time, muadto sila, mag-gather sila sa Sunday Eucharist. Ano yung punto, Mr. Daig? Reading without comprehension, delikado na ha. Delikado. Delikado. Giputol daw. Kaya gano, kaya wala. Okay lang unta og after anang word nga Sabat din ha, kanang punto ninyo na ay period. The fact na wala na ay period, o may tawag di mo ana, kung dili putol, chap-chap. Kung namakak daw. Ay, kaklaroan ng bakakon. Anong wala man ninyo tawag ining i-continue? Kung tinuod yun mo sa pag-present sa inyong gitawag og argumento. Ang punto diha nga ang inyong libro mismo ning tanggal sa inyong argumento. Oy, disbalance. Disbalance. Wala mo tanggal sa among gitawag og argumento. Nga naman, tungod sa hinungdan, gi-present sa gitawag og maong libro ang duha ka matang sa gitawag og day of worship sa panahon sa early Christians. Og nito umiana. Nito umiana. Moabiton ni supersede ang Sunday Eucharist instead of day Sabat din. Ngon ni supersede man ngano man kay nakasabot ang early Christians nga ang kining gitawag og Sabbath observance Jewish day of worship na dili na Christian day of worship. Sige. Unya, kamo nga nag-claim nga successor by the apostle. Ano? Successor by the apostle? Wala may nag-claim. May naititulo. Nabi, history. Dili may pareha sa inyo nga kargado history. Asa naman nga successor ang early Christian observant mismo inyong libro nagpamatuod? Tiwasa lagi. Kaya para masamtan lagi nimo. Tiwasa ba? Tiwasa. Mabit nga daghang mga libro sa mga Katoliko, hindi lang kay Katoliko ang kasaysayan nga ang Sunday ni supersede. Kasabot ka sa gitawag og ni supersede? Ni patigbabaw ba? Ni patigbabaw kung i-compare dito sa Sabbath observance nila. Nga naman kay kasabot sila nga ang Sabbath observance sa mga Hudyo na dili na reperado sa mga Kristiyanong Katoliko. Wrong. Wrong. Sige daw. Oy. Unya, kamo nga nag-claim nga successor by the apostle, asa naman nga successor ang early Christian observant mismo inyong libro nagpamatuod? Tawa ko niya. Buta ba gyud tinuod mo o unsang man kabao ba gyud mo basa o nagpakabuta lang gyud mo? Di ba? Inyong i-insist nga ang early Christian observe og tawag ining Saturday Sabbath. Nya pagkahuman din ninyo sumpayan nga after the Saturday Sabbath mag-gather sila pagka Domingo. Sunday Eucharist. Yabag. Yabag yun. Yabag. Sige. Kaya di magod mo tuo og Biblia. Kasi nagsulti nimo nga di mo tuog Biblia. Igo ra gani mo tawag ining lang hulam niya pagkahuman pasanginlan pa ninyong inyong gihulaman nga di mo tuog Biblia. Niyabag again. Dili ta sa inyong libro. Ay tira. Unya pagkahuman pag mabasa mo sa mo ang tawag ining libro, gisabot ninyo na o gisabot nga Katoliko o gisabot-sabot na po nagsinabadista. Pala sa argumentum ad verecundium na. O niya ang inyong isyo giputol. Kaya nga no, wala di ay. Nada na period din na para ingnon ni mga dilipot giputol. Wa milabot anang inyong claim nga matud pa ninyo Sunday observe Eucharist, ano? Disbalance. Di ba ingon nimo? Ingon nimo dili pa lang dugay kinahanglan nimong balansihon. Disbalance na. Dili balance ang imuhang gitawag og presentation. Kung dili balance ang imong presentation, half truth ang imuhang gipresent. Kung half truth kauban na nagbutbut, kauban na nagbakak. The early Christian probably observe the Sabbath day Saturday. O niya ang sumpay, ganun di mo kinabasahon. Ang sumpay? Nya kanang ubos. Sige daw. We don't care sa inyong... We don't care. So we don't care niya pagkahuman nagkutlo-kutlo magbiblia. Kading dokumentong Katoliko. Nga tawag ining kana nga press wa mo'y labot. Kay kanang inyo hang tawag ina magustuhan ng inyong basahon. Fallacy of suppressing the facts na. Palasyos na, Mr. Daig. Tanang mga Sabadista, wag mo mauwawani ng aning klaseng argumento. Gawas ka nakakomit og fallacy of argumentum ad verecundium, nagsabot-sabot na dili man kamo ang authority nga mosabot anang amo ang libro. Gawas ka gihimo og gisabot-sabot niya ang among libro sa nabadistang pagsabot. Wala pa gyud niya tiwasa.
Kaya gusto lang ninyo mabasa katong inyong gustong basahon. Suppressing the facts na. Di ba? Illogical na. Nya, sumala pa ni San Pablo sa gitawag og argument kinahanglan sensible and at the same time logical. Yang problema ay kining maong tawanan, dili man ni logical ang iyang argumento. Liwat ni Pastor Bacalaris. Dili logical eh. Claim. Kay wala man mitawag ang nag-claim. Historical man na. Di may pareha si inyo nga puno og story. ang punto diri higala igsuon nawad agpako ang inyuhang mga claim nga Domingo. Bakit lagi mo na basahon? Dapat basahon nimo. Para tawag ana makita nimo ba nga oy nagpabilin gud ay ng pakuag gihapon. Ngano man the early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Saan man na nimo ron? Niyang bag magud na. Kana magkutlog-kutlog tawag kini dokumento ba nga dili bitaw tiwason pagbasa. Binuang na. Kung sakuan pa na ba binakak ba? Yan kabalo biat na nga ang amahan sa bakak mauning gitawag og yawa. So kining iyang tawag ining punto actually gitanaw nako ang hap siyang tawag ining video. Pointless, baseless, wala ganit siya gihatag nga supporting reference sa iyang interpretation. Kita natin mahatag nga supporting reference concerning ana nga butang. Daghang gisulti ang tawag in kasaysayan. World history, daghang gisulti. Nga ang una mga Kristiyano adlong Domingo ang ilahang igsisimba adlong ipapahuway nila. So, mao na mga igala mo sa mga dita pailad. Nya mura og tawag ining frustrated pag yun nga radyo na. Sige lang. Sagdira na sila. So ayaw ba mo pailad ha? So kay kung tawag ining mailad tani ining mga tawahanan na mura putag nagkuha og dakong bato gipokpok tos tong ulo. Ngano man tungod kay kining mga tawhana, kining maong gitawag mga sikta ha. Again ha, sulpot. Gitukod lang mga Amerikano, di na pwede na to tawag ining paundayunan. Ngano man tungod kay dagang mga kalag ma impyerno kung paundayon nato yun ani klaseng tawag ining argumento. So wala pa nakapag-follow sa tong page, i-follow niyo tong page RJ Roland Sandro II TV Apollo.argumento and Kuya Apologist TV page. Pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And also sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, Barrio Kawayan, Religious Forum, and pwede sa mo mag-send din ha og super stickers, super chats, and super thanks. And yon sa mga Katoliko gustong matabang, gustong suporta sa ato ang gitawag programa, pwede niyo ipadala yung tabang o suporta pinag sa mga account numbers, kanakadala sa mga screens kanang nagadagan nga information o pwede sa mo mag-message sa atong page kung bayari mo sa inyong pagpadala. Daghan kaayong gitawag og salamat. Okay, so kana lang una nga naman kay pila ba ito ka minuto ang atong reaksyon sa iya taas kaayo eh. So yon sa ngalan sa Tibok Prayers TV Apollo.argumento gipanguluhan ug gipanganahan sa Lay Catholic Apologist International sa mga kaubalan sa LCS na mga Katoliko nagsubaybay, nagatabang ug nagasupport ng programa kini unyong ubos nga alagad Hesus pagtong Katoliko Sir RJ Seno temporary mga kaninyong moingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere mayong adlaw yung tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.